Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa mga snack. Mabili mo, walang mo masayod nga o madomingo, dunay kalipay ang pastor. Mabili mo, kanang wala kasimba kanang Domingo, ani? Gikan sa Lunes, paingon Sabado, nagampo gid yung pastor. Pag abot sa Domingo na, malipay, malipay yung pastor. Lipay ganing pastor, labi na Ginoo nalipay nga simba ta. So salamat ta sa atong bisita. Salamat ta si Helen nagdalag bisita, salamat kayo. O hapong adlaw ang choir silang Russell nakasave silang duha sa ilahang sulwining o kami nag-una silang bingbing dito, naghatag og tracks, then kami jid na ulahi may kay doon na pa may meeting Miss Infotik. Gapon the whole day may gapon sa Infotik. So maayo po ng resulta. So mao na atong kalihukan, nagpadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios o nalipay ta sa birthday celebrant. Nalipay ta nga nag-birthday sila karong si Manaha. O karong adlaw abi nimo kuan ron kanang ikatulo ka tuig sa kamatayon sa kumisis. Pero dili ko magdugay istorya kay malain akong lugan. Kini manindog ta dayon atong basahon lang nasa higit lang klaro nimo nasa screen. Hebrews chapter 4 verse 13. Okay na mo? Okay. Kamoy basa na. Hebrews chapter 4 verse 13. Ready? Read. Apo tama na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos, among gipasalamatan ikaw umahan sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo nga katong wala diri atong Domingo ni asla karong adlaw. Among gipasalamatan ikaw umahan nga ikaw gayud Ginoo nagatubag sa among mga pangaliw po amahan. Salamat kay Ginoo. Amahan, among salamatan ikaw sa wisdom, imong gihatag sa among Sunday school teacher. Salamat sa imong pagpasabot kanamong tanan sa maong leksyon. Bisan ang maanindot nga awit sa choir nga naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong amahan. Dios kalangit nun, among ipangamoyo kanimo, ang imong grasya ug kaluoy na ining kahaponon. Salamat usab sa among bisita, amahan. Among ipasalamatan ikaw na ining tanan kay nasayod mi dili na aksidente Lord, imo ka ng pagbuot nga aniya kami dinhi ning kahaponon. Amahan, among ipangamuyo kanimo kini imong lipon maghatag sa mensahe, wala ni kahibalo amahan, tagay isusulti akong ipangamuyo ang balang espiritu magalihok gyud Ginoo sa tiliwala namo amahan. Diyos kalangit nun, tabuni kami sa bililo ni mong lugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ, o the whole building amahan, tabuni kami Ginoo sa bililo ni mong lugo. Diyos kalangit nun, among ipangamoyo kanimo Ginoo, balikon ko ang imong grasya, kaluoy, panalangin amahan, o kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, ligo ta. Kaning inyong gibasa, gisulat ni Paul, ingon diri, ni adunay bisan unsa nga minugna nga dili dayag sa iyang pananaw. Apan, ang tanan mga butang, tanan, dili ang uban, ang tanan mga butang, dayag o naablihan
na inablihan ngadto sa mga mata niya sa kang kinsa kita adunay tulubagon. So, atong mensahe karon naguluhan ni siya og Jesus Christ has the ability to see our pathway, thereby worthy of our faith. So, si Ginoong Hesus, doon na siya ay abilidad sa nga makita niya ang atong mga dalan. Resulta na angay good siya sa atong pagtuo. So, dili na to kalikayan nga dili siguro na dili malilong sa imo sa matag usa nga dunay mga denominations nga dili mo tuo ni Jesus Christ nga Ginoo. Ilaha pud na. Pero akong nasabtan nga tungod kay lain ilang Biblia. Naa sila ilang kaugalingong Biblia. So, mao na nga nalain pud ang ilahang pagtuo. Pero kita tibuok na tong kasing-kasing, tibuok na tong hunahuna, kita nagtuo ta nga si Ginoong Hesus Ginoo. Muna ang atong pagtuo. Muna atong mensahe karon, Jesus Christ has the ability to see our pathway, thereby worthy of our faith. Kaniga verse nag-deal expressly with the idea of judgment. Kanina siya nga bersikulo. Nagpahinomdom ni sa matag usa, babaeng lalaki, nga ang Ginoo nagbaton na og perfect record og moabot ang isa ka adlaw nga kanang record niya iyahan nang ipatuman dayon maghimo siya accurate kayo nga hukom. Kung dili ka madala sa rapture, sakit na sa atong kabubuton kung di ka madala sa rapture. Mao na nga as much as possible, kinahanglan at this time, preparado na ta nga kung mubalik ang Ginoo in a rapture, madala ta. Kanuman kay mauni ang resulta sa mga tao nga dili madala sa rapture. Revelation chapter 20 11 to magsugot ta sa 11. Okay, kamoy basa alang 11. Ready, read. Verse 12, go. Verse 13, go. Verse 14, go. Okay, so mao ni gingon ni John. John may kasulat ani niya sa abi nimo si John suod kay to si Ginoo, mabasa to sa Biblia nga doon na man ganay time nga mo sandig si John sa dughan ni Jesus Christ. Mao na siya kasuod kayo. Ingon si John, og ako nakakita sa usa ka dakong maputi nga trono og kaniya nga naglingkod diha niini gikan sa kang kinsang naong ang yuta ug ang langit mikalagiw ug wala nay nakaplagan nga dapit alang kanila. Verse 12 isa, ug ako nakakita sa mga patay gagmay ug dagko, gagmay katong mga dagko katong danan ba diri sa kalibutan. Dagko ug gagmay ug dagko nga nagtindog atubangan sa Dios ug ang mga basahon giablihan ug lain ang basahon nga giablihan nga
mao ang basahon sa kinabuhi. Abi nimo kanigong libro sa Ginoo, ang tanan dunay libro nga naa diha naka-record ang tanang na tawo sa tibuok kalibutan. Na diha gisulat na diha naay libro na siya. Then naay libro pod nga gihinganlan og Lamb's Book of Life. Panlitan mas save ka, naa didto ang imuhang ngalan sa Lamb's Book of Life. Now, ingon ani ang nahitabo, pananglitan na matay ka nga wala dili ka save. Sa pirmirong libro, i-resume to imong ngalan. Now, sa Lamb's Book of Life, natural, wala po dito imong ngalan. Kaya wala man ka ma-save. So therefore, masabtan na to nga, kung save ka, no, naa imong ngalan dito sa pirmirong libro, sa ikaduha ka libro, naa po dito ang imong ngalan. Muna nasa i-compare siguro na sa hukom. Ingon diri. Og ako nakakita sa mga patay gagmay og dagko og nagtindog atubangan sa Dios, ug ang mga basahon giablihan. Og lain nga basahon ang giablihan nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gihukman gikan sa mga butang nga naisulat diha sa basahon, sumala sa ilang mga buhat. So, katong dili save nga maapil ani nga judgment, Great White Throne Judgment, basahan to sila sa ilahang mga nabuhat. So, paminaw ko, computerized siguro na dito ba, pagkitaon ka, mao na imong naboto, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, pag humay toklod ka, paingon sa lake of fire. Pag toklod mo, ingon po ka, Amen. Maupay pag-iwi mo. So, padayon tayo, dali. Ug ang dagat, mitugyan sa mga patay sa diha kanila. Doon na may mga matay sa dagat. Doon na mga matay sa dagat. As a matter of fact, kato si Bin Laden, dadakpan naman tugid siya. Pagkadakop niya, gidala siya sa barko sa Navy. Pagkuman dito, doon na po seremony sa Muslim, gilabay siya dito sa dagat. Ito sa dagat sa gilabay. So yun rin, ug ang dagat, bitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug ang kamatayon, ug ang impierno, mitugyan sa mga patay nga ana kanila. Katong naa, ang tao nga mamatay karon dili save atom na sa Hades, impierno. So ingon diri, ang kamatayon ug ang impierno mitugyan sa mga patay nga ana kanila ug sila gihukman sa matag tao sumala sa ilang mga buhat. You see? Og dili ka save, daghan magyud kang buhat nga sukwahe gyud sa kabubuton sa Dios. So mauna na ang hukom. Pero bisan pag-unsay imong sala nining panahona, bisan pag-unsay ka bugat sa imong sala nining panahona, kung musalig ka, mutuo ka, mudawat ka ni Jesus Christ, mutuo ka sa gospel, masave ka. Madala ka sa rapture. Madala ka sa rapture. So, ingon din, ug ang kamatayon, ug ang impierno, gitambog ngadto sa linaw sa kalayo. O kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Kanang ikaduha kamatayon, wala gyud ka chance na. Ug adto ka sa lake of fire, that is second death, wala na chance ang tao. Abi nimo ang tao moadto anang purgatorio, aning atong Bible, wala may purgatorio. Wala may purgatorio diri. So walay pag ang tao to na sa lake of fire, hangtod, ha? Hangtod, muantos ka sa init, muantos ka sa tanan nimong pag-antos, napay mga ulo dito nga dili mga matay. Muna imong antuson. May lang temporary ra kay makaantos na ka, hangtod sa hangtod na. Sa lake of fire. Maunay hunaon nato, ipunahuna nato sa mga loved ones nato nga dili save. So yun di, og si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi,
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, mauning mga tawhana nga wala dili madala sa rapture. Muna karon na ning kamuta daghan tagi panghimo, hatag-tag trucks, then nag sulwining, aron lang masave ang tao. Nga malikay aning linaw sa kalayo. Dili biyan ni komedya. Dili ni komedya bitaw nga adto ka sa linaw sa kalayo. Ang tao nga matus linaw sa kalayo, stidlan. Ambot lang kahag, di na ma-spilling imong naong. Wala na ba? So, as much as possible, kung save na ka, kanang imong immediate family, kung mahimo, masave yun. Masave yun. Karon siguro, makapicture na kagunsa ng lake of fire. Ang pag-antos dito, hangtod sa hangtod, hangtod sa hangtod. Everlasting punishment. Marikingon ito. So, number 1, ato mensahe. God is constantly watching our path. Ang Ginoo kanunay na siyang nagbantay sa atong dalan. Muna ang atong Dios. Muna si Jesus Christ. God, Jesus Christ is constantly watching our path. Ang mga mata sa Dios, dili gyud na dili gyud maligtaan ba? The eyes of the Lord miss nothing. Miss nothing. Proverbs 15:3. Kamoy basa na Proverbs 15:3. Ready, read. Ang mga mata sa Ginoo anaa diha sa matag dapit nga nagatan-aw sa dautan ug sa maayo. So, mao na ang gisulti din sa Proverbs. Dunay panahon nga, dunay usa ka mabasa na to this Biblia nga gibaligya ba kanang mga gagmay bang langgam? Dahil sa among atbang, nagagmang langgam, ingon nila mayang bungol kuno, pero ang actually, sparrow na siya. Dunay one time, gibaligya na siya. Dayon, abi nimo, anytime nga kanang gagmay kaayo nga langgam, mamatay na siya, ang pulong sa Dios nagsulti dire, bisan kala mahagbong sa yuta, kabalo ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo. Kabalo man Ginoo gani sa pila na kabuok atong buhok. Sayon ra og watay buhok, sayon ra ipon. Sa kita makaiyapta gamay raman, pero para sa buhok ana nilang jok-jok prindighana para sa imong buhok. So may makaihap ana naa siya. Pero mao ni ang isultis pulong sa Dios. Matthew chapter 10:29, kamoy basa ala. Matthew 10:29. Read. Sino ka? Gamay kayo nga langgam. Gamay kayong langgam, naidaghan na sa mong atbang sa mong balay. Mahagbong na, nahibulo ang Ginoo. Kita pa kaha nga gihigugmo to sa Ginoo. Verse 30, kamay basa ang verse 30. Read. Yun siya, apan, bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo, ang tanan na ihap. Ang tanan na ihap. You see? Muna ang atong Dios. So, there was one time nga giingnan sa Ginoo ang mga disciples pagkuna lang mo dito sa Pikastampe kay si Jesus Christ wala mo kuyog nila kay nagpakaon pa siya sa patong 5,000 dayon iyang gipapauli. So karon nagsakay og sakayan ang mga disciples dayon perting kusog ang hangin. Kusog kay hangin, pertin lang bugsay. Kana na siya nakita na si Ginoo. Nakita si Ginoo. Ang Ginoo may apas nila pero naglakaw dagat. Mark 6:48, kamoy basaan Mark 6:48, ready read.
O, mao na siya. O siya nakakita kanila nga naningkamot sa pagbugsay. Kay kusog mo kayo ang hangin nga sungsongon. So, yun dali. Nakita na sa Ginoo kay ang hangin sungsongon kanila og sa may ikaupat nga hugna sa pagbantay sa kagabihon, siya nagaadto ngadto kanila nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat o mulabay unta kanila. Pero gisave sila ni Jesus Christ. Kaya nakita man si Jesus Christ nga limbasog sila og kini bugsay kay kusog kayong hangin. So mao ni ang Ginoo nakakita ni sa atong mga pagsulay. Unsay pagsulay diha nimo, nakita na sa Ginoo. Nakita sa Ginoo nga gitintal ka. Kita na sa Ginoo. Nakita sa Ginoo bisan ang imong mga luha. Kamoy basa ng Psalm 56:8. Psalm 56:8. Really read. Yun dre, ikaw nag-ihap sa akong mga paglatagaw. Isulod nimo ang akong mga luha ngadto sa imong butilya. Wala ba sila diha sa imong basahon? So mo na siya nakita niya sa Ginoo tanan. Kung unsa na yung mga pagsulay nato, doon ay mga panahon nga gitintal ta, doon ay mga panahon nga mitulo ang mga luha nato tungod sa kasubo, tungod sa mga problema sa kinabuhi. Nakita na sa Ginoo. Nakita na sa Ginoo. Number 2. God is continually working out our path. Ang Ginoo, si Jesus Christ, kanunay na silang naglihok. Samtang kita naa sa dalan sa itong kinabuhi. Atong basahon niya, Psalm 37:23 and Proverbs. Itong basahon na. Okay, kamoy basa ng Psalms 37:23. Really read. Proverbs 16:9. Go. So, ingon diri, ang mga lakang sa usa ka maayong tao gihan ay sa Ginoo. Gihan ay sa Ginoo og siya nagakahimuot diha sa iyang dalan. So, kanalay una-una nga kung ikaw usa ka tawo nga saved, matod pa sa pulong sa Dios, the steps of a good man or woman are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. So, ingon diri sa Proverbs, ingon diri, ang kasing-kasing sa usa ka tawo nagalaraw sa iyang dalan. Pero ingon diri, apan ang Ginoo nagatultol sa iyang mga lakang. You see? Ingon ana ang atong Dios nga si Jesus Christ. So, regardless of where life leads, bisan pag unsay may tabo asa ang atong kinabuhi, be sure that God is still in control of all that happens. Kontrolado sa tanan ang hitabo sa imong kinabuhi, kontrolado na si Ginoo. Kung mutanaw ka diha sa YouTube, perting sa mukha na gyud ang kalibutan. Pero later on makarealize ka ang tanan kontrolado ni si Ginoo. Romans 8:28, kamoy basa na. Ready read. Okay, para ni sa mga save, iyon siya, o kita nahibalo nga ang tanang dili ang pipila ka butang, ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan ngadto kanila
nga nahigugma sa Dios. Kung i-refresh na nimo ngadto kanimo nga nahigugma sa Dios, ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Abi nimo, there was one time nga i-remind lang nako ninyo ha nga si Joseph gibaligya sa iyang mga igsoon, baligya sa iyang igsoon sa mga ngadto sa Ishmaelites. So si Joseph gidala sa Ishmaelites paingon dito sa Egypt. Pagabot na sa Egypt, nahimo siyang servant sa boy siya dito. Kahanton nga nagtubo siya dito, matso siguro kayo, naibog tong asawa ni Putipar. Putipar ba to? O dayon, gitintal siya, nalaya siya, nabili niya yung jacket. Then, gipriso siya. Pero tungod si Mr. Putipar at ako natunan nga, wala gud siya magtuo nga gibinuangan siya ni Joseph kay kapitan gud siya, pwede niya patyon diri sa tinuod pa. So gipriso siya, pagaman dito sa prisuhan, siya gyapon trustee dito sa prisuhan. So one time na tagaan niya interpretation ang damgo sa Pero katong 7 years nga plague o 7 years nga mayo nga ani. Dayon hantod nga iyang amahan iyang mga igsoon nangadto dito sa Egypt kay nangitag pagkaon. Pagkahuman adto abi nimo ang iyang mga igsoon ni Joseph, nagtuo sila nga mamatay ang ilang amahan, manimalo si Joseph nila. Muna ang ilang pagtuso. Mao ni ang gisulti ni Joseph ngadto kanila. Genesis chapter 50 verse 20. Kami basa na. Ready read. So, ingon tayo, apan labot kaninyo, kamo naghuna-huna, katuning mga igsuon niya. Sa apan labot kaninyo, kamo naghuna-huna, ug dautan batok kanako. Apan ang Dios nagtumong nini ngadto sa kaayuhan aron sa pagpahinabo maingon nini nga adlaw sa pagluwas og daghang tao ang nga buhi. So, nakita na sa Ginoo tanan ba? Nakita sa Ginoo nga dunay hulaw, 7 ka tuig, doon na po may harvest, 7 ka tuig. Nakita na sa Ginoo tanan. Nakita na sa Ginoo. So, morning mabasa na to sa Genesis chapter 50 verse 20. Kaning Ruth chapter 2 verse 3, kung magtuon ka ng Ruth is a love story book. Kaning Ruth, ang iyang ugangan ani si Naomi. Si Naomi ang iyang ugangan ni Asya dayon ang anak ni Naomi nga mo'y nabana ni Ruth, namatay naman kala sila mga Hudiyo o mga anak to si Naomi og lalaki mao to'y ipabana na pod ni Ruth. Ingon si Naomi dili man ko mga anak, siya pauli na lang mo dito sa inyo. Moabites man taga Moab. Ya pauli na lang mo sa inyong ginikanan. Kani si Ruth, wala man yun mo uli. Ingon si Ruth nga, kuyog na lang ko nimo kung kinsa na imong Diyos, maupo na akong Diyos. So, gidala niya sa Judah. Pwede manggutuma dito sa Moab aning mga panahon na. So, nang uli sila, mauna ko, basahan ko ninyo ng Ruth chapter 2 verse 3. Kamay basa, ready, read. Tumo na ang nahitabo yung tre, og siya miadto og miabot og nanghagdaw diha sa uma sunod sa mga ngani og ang iyang wala damha nga panghitabo mao nga ang pagdangat sa bahin sa uma nga gipanag-iya ni Boaz kinsa kabanay ni Elimelech. Now, so pag uli nila dito sa Judah,
doon ay farm dito nga, farm nag-harvest. Sabi nimo, muna yung katigan-an nato nga farm sa Israel. For example, no? Ang farm is square, na siya. Square, square. Ang side, ang corner, na siya, kanang iyang farm, corner, upat ka corner na. Isa ka corner dire, isa corner isa corner dire, upat na corner. Kanang corner ay para na sa mga pobre, mga hagdaw. Muna ang mga amazing kayo ng ilang mga pamagi, diba? So, ato dito, sirot, ato to ng hagdaw. Yan, nakita siya ni Boaz, niya, gwapa po siguro ni Sirot, hantod nga, gipangasawa na siya ni Boaz. Dato kayo ni si Boaz. Dato kayo nga pamilya, gipangasawa ni Sirot. O mauna ang iyahang kinabuhi ba, nga giplano gyud sa Ginoo, nakita ni sa Ginoo ang tanan. Kasi muna atong mga katingad-an sa atong buhi nga Dios. Okay, so there is no such thing as coincidence in the life of a child of God. Bantayin walay butang coincidence sa kinabuhi sa anak sa Dios. There is only providence. Doon na pagbuot gikan sa kahitasan. Muna timan balikon ako. There is no such thing as coincidence in the life of a child of God. There is only providence. There is only providence. So, natay statement dire, you can follow that. Yun dire, not everything God does is pleasant. Dili ang tanan butang gihimo sa Ginoo nga nindot ba ganahan ta. But everything God does is right. Muna na siya. Nay usa ka sugilanon ba? Nay gamay bata, nagdula siya og sakayan bitaw. Nagdula siya og sakayan dito sa kilid sa lake. Dayon samtang kadula siya gihangin, gihuyop og hangin ang iyang sakayan hantod nalayo dito sa shoreline sa lake. Ang iyang sakayan. Di na niya makabot. So, di na naman niya makabot. Pati hilakan niya. Sugod siya hilak ngagod siya. Dayon, kay nagpalayo naman. Di naman niya makakuha agad ang sakayan. Nagpalayo na. Dayon doon na, iniadto ditong older niya, nga bata po, mas hingkod niya atong bata, older niya, naabot dito, nakita niya ang nahitabo. Nakita niya. Naunsa man nga kuha siyang bato, gilabay niya ang bato ang sakayan. Atong sakayan. Gilabay niya ang bato ang sakayan. So katong gamayng bata, hilak siya. Hilak siya. Ano mo gilabay nagbato lang akong sakayan. Ingon tong older boy, ingon siya nga, wala lang ka mahibalog unsay akong gihimo. Ako nang gilabay og bato sakayan na. Gilabay na kog bato ang unahan aron mo create og balod aron mabalik sa imo ang sakayan. Mao na ingon sa older. So ingon ang katong older man siya nga salig lang nako kabalo kog unsay akong gibuhat. Mao na siya ang sigulano na siya. So mao ni God knows what He is doing when He throws a stone in our lives. Ang Ginoo nahibalo na siya sa iyang gihimo kung sa panahon nga medyo gilabay tagbato ang atong kinabuhi. They are meant ang tingwa sa Ginoo nga ipaduol ka closer to Him. Ipaduol ka closer to Him kay dili kasing-kasing si Ginoo nga ipalayo ka kaniya. Ang atong Dios dili baya cruel. Ang atong Dios maluluyon. Atong Dios dako kayong gugma diri kanato. Doon ay usa ka sigulanon. Doon ay magtiayon ba? Medyo nakaingon sila
devastated na gyud ang ilang panginabuhi ba kay ang lalaki nawad-an og trabaho, ang babae po diyang asawa nawad-an po og trabaho. Dayon nagbilin pa gyud og sila dako kay utang. Kung kay utang ba siguro utang sa balay, kung sa bakay ilewang ipang-utang na dako kay siya utang. So samtang nagtinguha sila nga makabayad unta silang utang, ang ilang septic tank sa ilang balay ni collapse. Septic tank ba ning collapse. Dayon ang entire backyard nila ning cave-in pod. So mauna ang resulta ba? So wa man sila kwarta, wala man sila kwarta na kay wala ko trabaho. So dili na sila maka-hire og tao nga mo repair atong ilang septic tank nga ning collapse. So yang bana hubo siguro yang bana dayon mauna lay ning trabaho. Then decide niya ako lay trabaho ani. Ko na lay mo trabaho ani. So samtang siya na nagtrabaho, iya hanggi gikalot niya ba, nagkalot siya, na-notice niya tong something nga naggilak-gilak ba, something naggilak-gilak niya dito sa mga abog, yan gikuha. Pagkuha niya, nakita niya tong usa ka gold coin. Kita niya. So, lipay kay siya, excited kay siya, nagpadayon sa kalot. Pag human na niya, nakakita pa siya several more of the valuable coins. Kita pa siya. Then, na-discover niya nga ang value adtong coin nga iyahang nakuha, $1.5 million. Ang iyang nakuha. So, muna nga makaingon ba ta, ingon diri, what he and his wife considered tragedy, God used to get glory. Muna ang sugilanon na ni Asya. So, nakita ni sa Ginoo ng tanan. Number 3. God is confidently waiting at the end of our path. So, si Jesus Christ confidently naghulat na siya sa katapusan sa atong dalan. So, everything God does in your life or in my life or allows to happen in your life is simply muna paagi sa Dios nga mo mature ta, nga mahisama ta sa dagway ni Ginoong Hesus. Ephesians chapter 4 verse 13. Kamay basa na. Ready read. So may nag-iingon ni Paul, yun siya, hangtod kitang tanan, mudangat sa panaghiusa sa pagtuo, ug sa kahibalo sa anak sa Dios, Jesus Christ, ngadto sa usa ka hingpit nga tawo, ngadto sa sulod sa kahupunganan ni Kristo. So, ang desire sa Ginoo, the desire of God is that kita mo decrease, then si Jesus Christ mo increase sa atong kinabuhi. Muna ang desire sa Ginoo. So, mao ni ang summary sa atong mensahe. Jesus Christ has the ability to see our pathway, thereby worthy of our faith. Angay good siya sa itong pagtuo. Number 1, God is constantly watching our path. Number 2, God is continually working out our path. Number 3, God is confidently waiting at the end of our path. So atong tapuson na itong mensahe sa Gospel ni Paul. Okay. Kamoy basa ng verse 1 and 2. Kamoy basa ng 3 and 4. Verse 1, kamoy basa, ready, read.
Verse 2, go. So kaning gospel ni Paul, matod pa dire, mao ni atong barugan. Mao ni atong barugan, kaya ang gospel ni Paul, matod pa sa verse 2, mao ni ang makaluwas. Siguro, nga, mangutana mo, nganong niam gyud ta aning gospel ni Paul. Abi ni may ngunani ang mahitabo god. Ang ministry, katong diri si Jesus Christ sa kalibutan, ang iyang giwali, Kingdom of God. Kato millennium, 1,000 years. So, mao na iyang giwali. Pag human na giwali niya alang sa mga Hudiyo. Alang sa mga Hudiyo. Ang iyang mga prophets, giwalihan niya nga kinahanglan magwali mo sa about the kingdom of God. Pag human, katapusan nagwali si Stephen. Pagwali ni Stephen, gibato nila, gipatay nila si Stephen. Diya si Paul anak ng hitabuha. So, imong mabasa sa Biblia, katong pagwali ni Stephen, nagtindog na si Jesus Christ dito sa langit. Kay kung mutuo itong mga Hudiyo sa giwali ni Stephen, magsugod na ang kingdom of God katong 1,000 years. Pero wala man. Muto, gibato nila si Paul, ang Ginoo nagtawag ni Paul, tagaan ka na kong revelation sa tanan akong natago sa Old Testament, akong ipadayag nimo adto sa mga Gentiles. Mao na si Paul, mao na ang apostle of the Gentiles. So mao na ang iyahang gi-reveal si Ginoo ngadto ni Paul. O unsay giwali ni Paul, gisulti niya ni sa mga una nga mga disciples, ning concur sila sa unsay giwali ni Paul. So, ingon sa verse 3, ingon diri, for I delivered unto you first of all that which also received, which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So, mao ni ang gospel. Ang gospel, how that Christ died. How is Christ shed His blood tungod kay gipaagas niya ang dugo, namatay siya dito sa cross. Ang iyang kamatayon dito, alang to sa mga sala sa tao. Dahil number 4, according to the scriptures. Then gilubong siya, buried, then rose again according to the scriptures. So, mao ni ang gospel. How giunsa niya pagpakamatay, nagpaaga sa dugo. Dahil namatay siya, alang sa itong mga sala, according to the scriptures, gilubong, then nabanhaw, according to the scriptures. Mao na ang gospel. Ngayon diri, barugini, kay maluwas ka ni. Kung ang pulong sa Dios, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Mutuo ka ini, kaning gospel, maluwas ka. Sabot pasabot maluwas, madto ka sa langit. Romans 10:13, nakadungog ka aning gospel. Mao ni ang gospel. Ingon ang pulong sa Dios, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Shall be saved. Further, ingon sa Paul, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Paminaw aning 9, not of works, lest any man should boast. So, ang atong kaluwasan, grasya na niya siya, pinagi sa atong pagto, through faith. Ang pangutana, what faith? Romans 3:25, ingon diri, whom God hath set forth to be a proposition through faith in His blood. Maunay timan eh. Kay, ingon ang pulong sa Dios, walay masave kundi pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. So, tuo ka ni, musalig ka ni, mudawat ka ni kadasing-kasing, ingon ang pulong sa Dios, but as many as receive Him,
To them give he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Mahimo kang anak sa Dios. Kung nahimo kang anak sa Dios, kay ning tuo ka ning gospel ni Paul, anak na ka sa Dios hangtod-hangtod. Kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi, ang tao mamatay maning tao, asa makapaingon? Adto ka sa langit, kaya ang atong amahan tuas langit. Mao ni ang gisulti diri sa pulong sa Dios. Nindog taong kapot ha. Amahan mo langit nun, buhi na mo nga Dios. Salamat kay Ginoo nga ikaw nga among Dios. Worthy ka sa mong pagtuo amahan. Tungod kay ang among dalan imong gibantayan, ang among dalan samtang nagalakat kami sa among Kristohanong kinabuhi ka nagabantay ka namo. Bisan sa katapusan sa among kinabuhi Ginoo, ikaw nagabantay ka namo. Salamat kay amahan. Among ipangamoyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe mo lugdang nis kasing-kasing sa matag usa. Ug among ipangamoyo kanimo Ginoo nga nining katapusan mga adlaw lig-una gyud among pagtuo diha kanimo. Kung hayoon naman tag-usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, paki-istorya sa Ginoo. Let's do it. Amahan naman lang ito, buhi ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang lingkuranan nagaluhod. Wala ko kay balo sa ilang tingwa sa ilang kasing-kasing, apan nahibalo ko, Lord. Ikaw nakasabot sa tinguha sa imong mga anak, amahan. Diyos nga langit nun, akong ipangamoyo kanimo Ginoo, kung unsa man ang tinguha sa ilang kasing-kasing, akong ipangamoyo kanimo nga tigaig katumanan amahan. This time amahan nining taknaa Lord, isip imong gitagaan o privilege nga makahatag ni nga mensahe nga moyo ko kanimo amahan nga ikaw nga mong Dios magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, ako gipangamoyo kanimo ikaw nga Dios, the creator of the universe, omniscient, omnipotent, omnipresent. Akong gipangamoyo nga maghimo ang imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, akong ipangamoyo kanimo Ginoo, ikaw nga Dios nga nahibalo sa tanan, unsay naa sa mong kasing-kasing. Nangamoyo ko nga ikaw magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Ting katapusan mga adlaw Lord, lig-una gyud mo pagtuo diha kanimo ug amahan among ipangamoyo kanimo Ginoo nga sa kanunay kami gyud magambahan sa pagdayeg kanimo kanunay. Dios nga langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amo bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, milingon ta. Okay, alam sa pagtapos karon sa panimbahon. For our last song ang iyon na matagusa, let us all rise. We're going to sing Christ Returned. Amen. Okay, first stanza already. Sing. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness a shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His song. Oh Lord Jesus, how long ere we shout that glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Verse 2. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light
in the blaze of His glory, when Jesus receives His song. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Verse 4. Oh joy, oh delight, should we go without dying. No sickness, no sadness to dread, and no crying. Caught up through the clouds with our Lord into glory, when Jesus receives His own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Once again, mayng hapon sa Matagusa, and salamat kay sa inyong presensya, amen. Karon na to ang ido ko tumaulo, magamputa. Buyig balaan nga Diyos, baka kagahom sa tanan. Tag-iya sa langit sa yuta, Diyos, nga balaan. Amahan, salamat kay amahan sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Gikan sa primero nga pag-ampo hantod sa kinalasan, ikaw nagauban ka namo. Salamat sa Holy Spirit, Lord, nga nagpasabot sa imong pulong. Salamat, Lord, sa mga taong yung gigamit alang sa pagpakaon sa imong pulong, Lord, and bisan pa nga gigamit nimo, Lord, alang sa imong kahimayaan. Among ginapangamuyo kanimo, mahan, nga samtang kami magapamauli karong kahaponon, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, amahan. Proteksyon kami samtang kami magapauli, ug among ginapangamuyo kanimo, amahan, sa lain na pod nga semana sa among kinabuhi. Among pangayoon, Lord, ang imong dakong grasya, ang imong dakong kaluoy, bisan pa ang imong kalinaw, Lord, nga gahatag nimo sa Matagusa. Among gina-pray kanimo, Lord, i-bless sa Matagusa kung na may usa sa mo, Lord, nga naas kagulanan, nga ikaw, Lord, makakaligon sa mga kasing-kasing. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.